Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Wilma na nahihirapang mag-organize o nahihirapang lumakas dahil nga sa epekto ng ating amihan o northeast monsoon. So, pinapasok na po ito ng malamig na hangin o yung tinatawag na nating cold air intrusion. At kung papansin niyo itong ating satellite image, narito po yung kanyang gitna or center. Nandito po sa eastern section ng Samar. Dito po sa Eastern Visayas, ito po yung kanyang sirkulasyon or yung kanyang tinatawag na nating low-level circulation. Again, kaya po kitang-kita yan dahil kukonti yung ating mga kaulapan na malapit sa kanyang gitna. At kung mapapansin nyo rin dito sa ating satellite image, ito pong nasa ibabang bahagi ng Visayas at itong northeastern portion ng Mindanao is nagpapakita naman po yung ating araw dyan. Yung ating mostly concentration ng mga pagulan na dulot ng bagyong Wilma ay nandito sa itaas na bahagi nito at mas marami pa tayong natatanggap na pagulan dahil doon sa ating tinatawag na shear line o yung ating pagsasalubong ng hangin. So, ito pong bagyong Wilma, pinapakita dito na hindi nga po ito nakikitang lumakas at ngayon is nahihirapan pa itong lumakas dahil sa epekto ng amihan. At yan po ay tatawid sa ating bansa as mahinang bagyo or nasa tropical depression category. Yan po ay huling nasa category ng tropical depression ay sa pag-asa na nasa 45 kilometers per hour. Nalakas ng hangin, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 55 kilometers per hour. Ngayon, mag-focus na tayo dito sa ating satellite image at makikita natin dito yung pinaka-epekto ng bagyong Wilma. Ito pong mga area sa Mindanao, maaliwalas po ang ating panahon. If ever may mga pagulan tayo dyan, ito po ay mga pulo-pulo lamang o mga isolated na pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi, pero makikita natin na nagpapakita na po dyan yung ating araw. Maging dito sa southern portion ng Visayas, mas kakaunti na po yung ating mga kaulapan dyan. Pero again, possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan. Dahil mababa pa rin naman ang pressure nitong bagyong si Wilma, although hindi po natin nakikita ito maging isang malakas na bagyo. Meron pa rin tayong mga possible na kalat-kalat na pagulan dito po sa mga areas ng Western Visayas at itong itaas na bahagi ng Central Visayas. Bagamat nagpapakita po yung araw dyan, is possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Mas maulap naman po tayo dito sa areas ng Panay, yan po sa Western Visayas, lalong-lalo na dito sa area ng Masbate, itong Eastern Visayas, ang itaas na bahagi nito, lalong-lalo na po sa Bicol Region. Kung mapapansin nyo, nandyan po yung ating bulto ng mga kaulapan at mga posibleng pagulan na dulot ng epekto nitong bagyong si Wilma at ng ating shear line. So Bicol Region, kasama po dyan ang Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at kumikilos pa po yan, pakaliwa, papunta dyan sa area ng Quezon, at kasama na rin po dyan ang Marinduque at Romblon. Mas maulap naman ang panahon natin sa Mindoro at possible din po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. So bukas, kasabay po ng pagkilos ng bagyong Wilma patawid sa ating bansa, yung ating concentration ng mga pagulan ay malilipat na po sa areas ng Mimaropa. Kasama pa rin po dyan ang area ng Panay at Negros. Maging dito sa area ng Bicol Region, epekto po ng shear line, kasama na po dyan ang Calabarzon. Metro Manila, mas tataas ng bahagya yung ating tsansa ng pagulan bukas hanggang papasok na Lunes. Kasama na po dyan ang areas nga ng Rizal at Pulilio. Ang eastern section naman ng northern at central Luzon, mas maulap na po ang panahon natin at possible naman po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. So, lumilipat po yung epekto ng shear line kasabay ng pagkilos ng bagyong Wilma patungo dyan sa area ng Palawan. Yung ibabang bahagi ng bagyong Wilma, kung mapapansin nyo, nababawasan po yung ating mga pagulan. Yung ating concentration ng mga pagulan na dulot ng bagyong Wilma at yung ating shear line ay nasa itaas na bahagi nito. So, yung ating gitna or center ng bagyong Wilma, yan po yung ating reference point lamang. Mapapansin nyo, iba-iba po ang structure ng ating mga bagyo. Depende po sa mga weather system na nakaka-interact nito, kagaya nga nitong bagyong Wilma. Pero again, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible na epekto ng mga pagulan nito. Particularly, dito po sa itaas na bahagya ng bagyong Wilma at ng ating mga areas na naapektuhan ng shear line. Ang Bicol Region, papunta pong Quezon, maging dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Yan naman po ang maapektuhan kasabay po ng pagtawid ng bagyong Wilma sa darating na Sunday, papuntang Monday. So narito muli ang official forecast ng Pag-asa para sa bagyong Wilma. Kasalukuyan nga po, yan po ay nakadikit na dito sa eastern portion ng Visayas at yan po ay tatawid sa ating bansa sa Magdamag at posibleng bukas, yan po ay nandito na sa may area ng Sulusi at maaaring Sunday to Monday, yan po ay patawid naman dito sa area ng Palawan. Yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Tuesday. Again, nahihirapan pong lumakas itong bagyong si Wilma at nababawasan din po yung kanyang mga moisture dahil sa epekto ng ating amihan o yung ating tinatawag na northeast monsoon. Base dito, tatawid po yan sa ating bansa as a tropical depression o nasa mababang kategorya ng bagyo.
So narito naman ang mga areas na nakataas ang tropical cyclone wind signal, number 1 ang Pag-asa. Kung mapapansin nyo dito, mas nadagdagan po yung ating mga areas na meron tayong tropical cyclone wind signal. Nag-extend na po yan sa Mindoro at Palawan, Puyo Islands, kasama po dyan ang Calamian. Western Visayas, malaking bahagi po nito ay nakataas pa rin po ang tropical cyclone wind signal, number 1. Masbate, Sorsogon naman para sa Bicol region. Ang malaking bahagi ng Eastern Visayas, Cebu at Bohol sa Central Visayas, kasama po dyan ang Camiguin. At itong northeastern portion ng Caraga o dyan po sa areas ng Surigao del Norte. Again, ito pong ilang areas dito ay nagpapakita po ang araw. So halos maganda po ang panahon pero nakataas po yung ating tropical cyclone wind signals. Bilang babala po yan sa mga posibleng pagbabago ng direksyon at lakas ng ating bagyo. Pero again, isaalang-alang po natin yan, lalong-lalo na sa mga tatawid ng ferry dahil bawal pong lumayag yung ating mga ferry at naaantala po yung ating biyahe, lalong-lalo na ngayong weekend. So mostly yung ating malalakas na bugso ng hangin is if ever meron tayong mga thunderstorms o yung ating mga subaksko na tinatawag, particularly dito sa itaas na bahagi ng bagyong si Wilma. So mag-ingat din po tayo dyan at magplano po tayo accordingly dahil malaking bahagi ng Visayas at dyan po sa area ng Mimaropa, maging dito sa ilang bahagi ng Mindanao ay nakataas po yung ating tropical cyclone wind signals at bawal pong lumayag ang anumang sasakyang pangdagat. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Wilma. Balikan natin yan mamaya. Muli ako po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.